Hindi may pagkakaila na maraming hamon ang tumama, hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo ngayong taon. Sa kabila niyan, nanatiling matatag ang Pilipinas sa pagharap sa mga yan. Patunay dyan ang bumubuting lagay ng ating ekonomiya at pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Ang mga yan ating balikan sa PTV Highlights 2024 mula kay Joshua Garcia. About 1.03 million female workers joined the labor force. Overall, ito ay 1.9% overall. Ibig sabihin lang nun, tumaas pa rin pero sa mas mabagal na antas. Ngayong taon, hindi maikakaila ang pag-unlad ng ekonomiya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano pat nakikita pa rin ang magandang kinabukasan sa pagpasok ng taon 2025. Nangunguna na rito ay ang pagbaba ng unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa 4.0% na di hamak na mas mababa kumpara noong 2023. Ang pinakamababang naitala sa nakaraan na halos 2 dekada sa ipinalabas na datos ng Philippine Statistics Authority. Isa sa may malaking kontribusyon dito ay ang pagpasok ng mga kababaihan sa labor workforce kung saan karamihan dito ay nagtatagal sa trabaho. Year on year, between August 2023 and August 2024, about 1.03 million female workers joined the labor force and about 1.03 million then were absorbed in the labor market. Ibig sabihin, employed sila. Bukod pa dito, patuloy din ang pagsisikap ng pamahalaan sa mga inisyatibo nito, investment mula sa pribadong sektor at ang lumalago na digital economy. Ayon naman sa National Economic Development Authority o NEDA, nananatiling isa sa pangunahing prioridad ng pamahalaan ang pagpapataas ng kalidad at mas maayos na kita ng mga manggagawang Pilipino, bagay na may malaking papel sa pagpapaganda ng ekonomiya ng bansa. Sa kabila naman ng mga pagsubok na kinaharap ng bansa pagdating sa inflation sa mga taong 2022 at 2023, bumagal naman ito at nagpakita ng stability sa kabila ng global supply chain disruptions at pagtaas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bumaba yung inflation rate natin, ibig sabihin lang nun, bumagal yung pagtaas ng ating presyo ng mga bilihin. Pero kung titingnan natin yung mga individual items or some group of items, mayroon talagang bumagsak, negative. Ibig sabihin, talagang bumaba yung presyo niya. So anong example nito? Yung transport, gasolina, diesel, kamatis, so yun, mga negative yun. But overall, ito ay 1.9% overall. Ibig sabihin lang nun, tumaas pa rin pero sa mas mabagal na antas. Ngayong 2024, positibo ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na maaabot ang target na 6 hanggang 6.5 gross domestic product o paglago ng ekonomiya. At kung magtutuloy-tuloy ang pagtupad sa economic agenda, hanggang 8% GDP ang target na maabot sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Unti-unti at paisa-isang hakbang tungo sa pag-unlad ang nais ng Pangulo para sa isang mas matagalan at kung maaari ay permanenteng pag-unlad ng buhay ng bawat Pilipino tungo sa katuparan ng pangarap ng lahat na wala magugutom na kahit isang Pilipino. Ako si Joshua Garcia at ito ang Highlights 2024 para sa Bagong Pilipinas.